Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po ay ongoing po. Naglalagay tayo ng kortina dito sa bahay ng subscribers natin from US. So ito pong lalagyan natin ng kortina. Ito po ay located sa Pampanga. So habang naglalagay sila ng kortina, ayan, padaan na lang natin ng video yung bahay ng owner. So ito talaga, medyo matagal na rin po itong na-built yung house. Pero until now, maganda pa rin po sa very modern po yung datingan. So tara, tour po tayo. Para po sa bahay na lalagyan natin ng kortina, bali ito po yung mga kwarto. Dati na po itong may mga blinds na kaya hindi natin nilagyan. Yung nilagyan lang po natin, majority yung living, dining. Kasi nagustuhan po ng client yung ating mga kortina talaga. Saka nakasubaybay na sa atin dati pa. So ito po mga ka-viewers, kung napansin nyo po, yung kanilang bungalow house is talagang elevated. Mataas-taas po. Kasi tamang-tama naman po na ganito yung pinagawa po ng owner. Kasi may mga part po sa Pampanga na talagang kailangan pataasin po yung bahay. Dahil alam niyo naman po, climate change, padalas po ang pagbabaha. So dito po tayo. So ongoing po nagmimerenda yung mga tao natin. So dito, ayan, meron dito L-shape na window na color black po yung glass niya. Tapos yung framing po or casement is white. Tapos meron din po mga naka-wall group dito sa baba na mud pipe ang kulay. Yung wall group po, meaning yan pinakita nyo parang linya dyan sa pinaka-baba or sa wall po. Tapos even po doon sa taas, naka-wall group din yan. Plus itong tiles nila, nagustuhan ko to. Ang ganda ng tiles nila. Not sure kung saan ito nabili, pero ang ganda po, no? Parang talagang mga bricks. So, ito siguro deco stone. Then, dito po mga ka-viewers, meron pong stair papunta sa kanilang pinaka-terrace. Ang kanila pong tiles dito is 30 by 30 po na stone series po yung design. Color beige po yan. And dito naman po sa part na ito, meron po ditong fence po or railings na gawa po yan sa tubular. Brown and white po ang color. Then dito naman po another accent wall po doon. Ayan. And ayan na po yung design ng pinaka-roofing. Ngayon po medyo wide talaga yung camera natin kasi po naka-action cam po tayo ngayon. So akit po tayo ngayon sa kanilang terrace. Ito po ang kanilang terrace. So dito po sa terrace nila, 40 by 40 po na stone series matte finish po ang nilagay. Then dito po, yung kanilang napakaganda po talaga na accent wall. May pagka-vintage look yung kanilang wall lights na bagay po dun sa accent wall nila. Then ito na po yung mga windows nila, tutukan ko na lang. Black po yung glass or ito yung tinatawag na pinaka-dark sa glass po ng mga windows. Ayan. Actually, habang nag-house tour tayo, may kumakaway sa atin dito sa area. Meron tayong malapit na followers daw natin. Kaya shoutout po sa inyo sa kapitbahay po ng ating subscribers. Ayan, di ba kahit saan meron. Kaya thank you po sa mga sumusuporta sa atin. Anyway, balik tayo sa pag-house tour. Pagpasok naman po sa loob, ito po yung makita nating main door. Napakaganda po ng design, minimalist, and gusto ko po yung color tone. Actually, ito po ay napakalaki po ng main door nila, kahit single door lang siya. Okay na okay. Then sa gilid po ng main door, meron po mga fixed windows yan na design. Bago tayo pumasok mga ka-viewers sa loob po ng bahay, so dito sa garahe kasi nandito yung mga gamit natin sa pag-install po ng kortina. Kaya ang gagawin po natin is, ayun, akit na lang tayo sa taas. Pakita ko po sa inyo yung dito, rooftop nila sa garahe, kung ano itsura at ano yung view makikita, no? Let's go! Yung hagdan nila dito is metal frame siya. Ayan. Then pag akit natin, napakaluwag nito. So pag may mga events, ayan, di ba? Tapos dito, yung tiles na ginamit is 40 by 40 din. Matte finish din. Same din po ito sa tiles sa baba sa garahe. Then dito, another angle tayo ng rooftop. So dito medyo presko kasi medyo paulan na po. Whew. Then dito may chance tayo kahit wala tayong drone. Ayan, meron tayong shot para sa kanilang bubong. Rib type po na dark gray yung ginamit.
Then yung kanilang gutter po is stainless na yan. Ngayon tara, pasok po tayo sa loob ng bahay. Sa ngayon po, nasa 75% na po kami na pag-install ng kortina. So pakita ko na lang sa inyo yung kulay po na pinapalagay na owner. Dahil mamaya, ayun, pagtapos na, papakita ko sa inyo. So ito po yung linen natin. Ayan. So makapal po yan sa personal. And threads po talaga yan. Then itong kulay po na napili ni client, almond tan. Ito po ay Korean blackout. Soft na Korean blackout po yan. Tapos, ito naman si tan. Almond and tan combination. So gaya niyan, kasama natin yung sewer natin guys, no? Bali ito yung, almond. Tapos yan yung pinaka-blackout niya. Ayan. So, kita nyo almond pero sa loob, punong-puno siya ng black. Kasi original po yung gamit natin, from Korea po talaga. Gaya ngayon, dito sa dining, nakabit na yung linen. Tapos yung ating blackout na combination, almond and tan. Tapos yung tassel. Then ito guys, yung ilalim, pupunta mamaya din sewer para i-finish po yung pinaka-length. Kasi yun yung na-achieve namin yung tamang fit ng kortina at hindi po parang basahan yung kortina sa ilalim. Maganda po yung pagkakabagsak. Ayan. Guys, kain muna tayo at pinaghanda tayo ng food po ng client natin. So tara po. Bali, mga installer po natin papunta na. Sige. So dito tayo sa extension ng bahay. Wow. Ayan. Meron tayong tinola and fried tilapia. Kain po tayo. Guys, bali tapos na tayong kumain. Bali ngayon ay andito po tayo sa loob ng bahay. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga finished product natin. Tapos yung tsura ng bahay. Kasi ongoing pa po. Ayan. Nagtatahi pa po tayo until now. So, ito na po yung finished product natin sa kanilang foyer. So, dito po mga ka-viewers, ito yung pinakapintuan na pinakita ko sa inyo kanina. Dito may ceiling na soon lalagyan pa po ng center lights pag uwi po ng owner. Yung nakita nyo pong white dito, Omni po yan na emergency lights. Modern style. Tapos ito, yung kortina po natin nilagay is almond tan. Yung tiles po nila dito is 60 by 60. For sure, ito po ay nabili sa Wilcon. Porcelain po yan. Then mula dun guys sa kanilang main door, ito naman po ang kanilang living area. So dito po naglagay tayo dito ng kortina. So dito po yung pinaka-accent wall po ng owner, pinapaint po niya yan. Pinamarble look niya po. Then dito sa taas po, may PVC panel po na accent. Ayan. Tapos may center lights and wall lights po. Tapos ito na po yung sofa ng client. Ayan. Napakaganda po ng living area nila. Then dito po, naglagay din tayo dito ng kortina. Dito po sa kanilang TV console. So meron po dito dalawang window. Both side po ay meron. So dito po mga ka-viewers, kung plano nyo po magpagawa ng kanilang TV console, ito po dapat i-vlog ko siya. Pupuntahan ko siya sa Nueva Ecija. Pero hindi pa po ako nakapunta sa sobrang busy noon pa. Sakto doon pa nag-order yung owner kaya ipopromote ko na lang po. Again ha, for free po yan. Para lang po makatulong din po sa mga subscribers natin kung saan sila magpapagawa. Ang ganda po ng ng kanilang TV console. So again mga ka-viewers, ito po again yung finished product natin. Kung type po ninyo, almond tan po itong ating nilagay. Tapos po dito po mga ka-viewers, meron silang tubular po na partition, pina-woodlock po nila. Dito naman tayo sa dining area mga ka-viewers. Bali dito po, tingnan niyo yung ceiling nila. Ang ganda ng pagkaka-design. Simple lang. Merong drop ceiling sa center. Tapos naka-PVC panel yung pinaka-accent niya. Tapos dito merong 8-seaters po na dining set. Then dito po naglagay tayo ng ating kortina. Ayan. So, ito po, same din po ng color dun sa living area kasi po para uniform. Dahil ito pong bahay is open concept siya. Tapos po dito naman po sa other side, dito po located yung main kitchen nila. Ito po pala mga bar stool nila. Ayan, galing po yan ng US. Then ito po kanilang bar counter. Ang ganda po na nilagay nila dito. Accent tiles. Ayan. Tapos ito po, solid wood po yung pinaka countertop.
Then dito naman po sa pinaka-kitchen, meron silang side-by-side door po na ref ng Samsung. Then soon, ito po lalagyan siya ng mga pendant lights, ganyan, pagdating po ng owner kasi pauwi na rin siya. Then dito naman po, yung mga kitchen cabinet niya, open po na may glass cover po na cabinet. Chimney type po na half fillet yung kanilang range hood. Tapos dito na located yung microwave. Ayan. Actually, yung nagustuhan ko dito yung kanilang countertop. Ang ganda po ng pagkakagawa. Tignan niyo po. Tapos ang kit po ng stove ng owner sa gitna ay induction. Ayan. Then same po sa accent po dun sa kanilang counter bar counter. May ganito din po dito sa kanilang lutuan, yung backsplash. Then para may idea po kayo dito sa kanilang cabinet, sa countertop, ayan ang itsura. Ito naman po yung back view ng bar counter nila. Tingnan niyo po. Meron ditong cabinet. Dito po mga ka-viewers, meron pong accordion. Although nag-offer kami nito, pero sa iba po pinalagay ito ni owner. Pakita ko na lang din siya, no? Kung plano niya rin magpa-accordion, ganyan itsura niya. Bale, ito po papunta sa kanilang auxiliary kitchen. From kitchen area to dining area po, doon naman po located yung kanilang mga bedrooms. Although hindi ko na po ipapakita sa inyo, ha? Pero para makakuha na lang po kayo na idea, ang maganda po dito, ayun, nakahiwalay po sa area yung mga bedroom. Talagang as in open concept po. And ayun po mga ka-viewers, ang nilagay nating kortina dito sa bahay po ng subscribers natin from Lubao, Pampanga. Ngayon po mga ka-viewers, kung plano nyo rin po magpalagay sa amin ng kortina, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, o kaya po sa isa naming page, bago pa lang po ito, Roville Curtains and Blinds, para po mapag-usapan natin kung paano po natin papagandahin po ang inyong dream house. So again, pakita ko lang po sa inyo yung ating pang malupitang nilagay na mga kortina. So padaanan na lang natin ulit ng video bago po tayo umalis. So ito po. Hello mga ka-viewers, kamusta kayo? Ngayon ay ongoing po. Naglalagay tayo ng kortina dito sa bahay ng subscribers natin from Tarlac.